check natin mga kamoto. Hirap na. Tama. Doon nga siya nakakabit. Tapos medyo sayad siya doon, mali. So hindi naman siya mag-i-stack up, basta hindi siya mag-i-stack up. Verify na naman sa galing kayo ng generator ha. Sabi niya po sa ligat. Ano ba yung party ma'am eh? Ano ba yung party niya? May picture ka ba ng party sir? Wala rin eh. Galing ba ma'am? Sabi mo sa ligat sir, verify namin kung saan galing. At ayun, ang problema natin dito mga kamoto, naka-hold tayo dito dahil pagpasok natin doon sa Araneta, yung toll gate, tumaas, ibig sabihin nabasa niya yung RFID ko. Kaso pumasok ako dito sa cash ngayon dahil nag-worry ako baka mamaya hanapin din doon sa kabila yung card, kaya dito na ako dumaan para ako magbabayad na ako ng cash. Ay pagka ganun, issue din pala yon, hindi basta-basta pwedeng pumasok. At ayun mga kamoto, bibiyahe tayo ng Antipolo. At yan, nakasiksik yung motor natin dito sa gilid. So kinakalsuhan natin to para siguradong hindi siya uusad. Daw sa atake natin dito, ayan. Yung pumalo. Dapat hindi siya papalo, tapos dapat siya lagi naka side stand na ganito pag ibababa. Kasi na encounter ko na yan, hindi naka side stand. Pagbaba ko, ang pagkakalam ko naka side stand siya. So nangyari, dumiretso siya, diretso tumba, at nakatama pa tayo ng kotse pa ng boss natin. So ayun, dito tayo magpapa-under sa labas dahil medyo maingay. Dito Jess, 400 patas. Pero kailangan mo ng RFID. Meron na yan. Kompleto na. Hindi mo mapapagamit.
At ayun mga kamoto, medyo malayo-layo ang biyahe natin. At alas 12 na. So mainit-init na bakbakan to mga kamoto. Okay, tara, let's go. At ayun nga, may lalakadin lang tayo dun sa Antipolo na mahalagang importante. Permit ng tinatayo na wash and go sa Antipolo branch. So ilang araw na rin tayo nagpapabalik-balik dun. Preno, walang preno sa likod, yari tayo. Check natin mga kamoto, hirap na. Tama. Doon nga siya nakakabit. Tapos medyo sayad siya doon, mali. So hindi naman siya mag-i-stack up, basta hindi siya mag-i-stack up. Ay, okay, halalay na lang tayo. Ngayon ko lang kasi nagamit simula nung kinabit ko nung linggo kahapon. At yun, pag-ahapa ko ng preno, wala. Buti na lang wala tayo sa traffic. At dahil mga kamoto, hindi naman ako sanay magpreno sa likod din. Kahit anong motor na yung mga nagamit ko, hindi ako basta-basta nagpipreno sa likod. Lagi ako sa harap. Kaya mas mabilis akong magpalit ng brake pads sa harap kumpara dun sa likod. Ang kalimitan na mga nagbumotor ay mas mabilis silang magpalit sa likod kaysa dun sa harap, dahil mga takot silang magpreno sa harap dahil ang possible ay maaari silang masemplang. At ang bakbak tayo dito, daan natin sa Shaw Boulevard. Dire-diretso na natin to, huwag na tayong mag Green Hills. Kalimitan kasi ang banat ko ay dyan sa Ortigas pagka bibiyahe ako ng Antipolo or Binangonan. Pasok na lang tayo dito, tapos pasok tayo dito sa kaliwa.
May 95? Sir, sir. Okay. 500 kuya, 95. Sir, baba na lang po muna tayo, sir. 25. Ilang cc yan, sir? 650. Para resibo ah. Abo, sir. Thank you. Oo, para bumabaya ka ako sa gawin. Ayun, okay na mga kamoto. Tuloy-tuloy. So, hindi naman kumakapit yung preno ko. Kinapa ko yung caliper, hindi naman siya mainit. Iniisip ko kasi baka mamaya mag-stack up. Kapit yung preno natin, pero hindi naman. Dahil nga yung bracket ng tambotso, doon ko na ilagay sa pinaka apakan ng preno natin sa likod. So naapakan ko naman siya ngayon. Parang nagkaroon na rin siya ng play. Hindi ko lang alam kung lumuwag yung tornilyo. Mahalaga lang hindi siya stack up dahil pag nangyayari yon, masusunog yung caliper natin, masusunog yung brake pads. Teka, saan tayo dito? Yari, hindi ko alam kung saan tayo dito. Ito ata, puntang Marikina, Pasig. Tingnan natin sa Google kung saan tayo papadaanin na mas mabilis. ...26 minutes. Akit tayo dito.
Ortigas. Saan tayo? Sa taas? O ba? Okay, sa baba tayo mga kamoto. Yun. Kakanan tayo dito. Nalito kasi ako doon mga kamoto dahil yung isang parang ganito ring forma ng daan, ayun yung papuntang MacArthur Highway. So dito pa rin Binangonan, ano pa rin daan natin, Ortigas pa rin, at dire-diretso na to tapos sa paakyat. May oras din pala na mga walang masyadong traffic dito. Kagaya ngayon, yeah, medyo maluwag. Or baka naman may area lang na maluwag, kagaya nito. At ayun, medyo nagsisikip na ulit. Anong motor yun? Kawasaki. Ganito yung gusto kong kalabasan ng tambutso ko eh. So mahaba. Anong Kawasaki to? Z9? Z9 nga siya. Iba na yung taillight niya. Ganun yung gusto kong kalabasan nung pipe nasa gilid. Paunahin nga natin ng konti. Tingnan natin kung anong bracket ang ginamit niya at saan siya kumapit. Doon sa may step nut niya nakalagay. Yan na, packet na tayo. Ito na yung Antipolo. Dito masarap magbike din dito mga kamoto. Hindi ko pa nasubukang umakyat dito nung nakabike. Sa lugar na to, pero doon sa kabila, doon sa may Tikling, nakita na namin na nakabike yan. At medyo madami nga kami na halos mga beginner yung mga kasama. Kaya inabot kami ng simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon na kami nakauwi. Dahil nga mga baguhan ay nag-aantayan. Pag nakakit na, aantayin mo sila. Okay, mga kamoto, andito na tayo sa Andito na tayo sa City Hall ng Antipolo. A few moments later. At ayun, mga kamoto, nakuha na natin yung pakay natin. At sunod naman na biyahe natin ay Caloocan. Wow, dulo-dulo
Wow. Caloocan. Tingnan natin kung saan tayo papadaanin. At dahil nga ang oras natin ay 1:14 na ng hapon, so hindi pa tayo nag tanghalian. Ayun, daan tayo dito. Medyo maluwag-luwag dito, tingin ko. At tingin ko pwede dito na. Ayan. Lilom-lilom. Okay, tara mga kamoto, kain muna tayo. A few moments later. At ayun, busog tayo mga kamoto. At biyabiyahin na tayo ng Caloocan. Naku, patay tayo dyan. Nasaan kaya yung mga RFID ko?
Dito sa ano lang, Araneta. Ha? Alin? Wala, bumukas dun eh. Wala kasi yung card ko, yung card, wala. May RFID ako. Kaso, negative yung balance doon, kaya dito ako pumunta. Umangat doon eh. Kaso, naiwanan ko yung card, kaya nag-cash ako. Dito lang, Araneta, sa may ano. Wala eh. Verify na naman ako sir kung galing kayo ng Araneta. Sabi na po sa ligat. Wala rin eh. Sabi mo sa ligat sir, verify namin kung tayo galing. At ayun, ang problema natin dito mga kamoto, nakahold tayo dito dahil pagpasok natin doon sa Araneta, yung toll gate, tumaas, ibig sabihin nabasa niya yung RFID ko. Kaso pumasok ako dito sa cash ngayon dahil nag-worry ako baka mamaya hanapin din doon sa kabila yung card, kaya dito na ako dumaan para ako magbabayad na ako ng cash. Ay pagka ganon, issue din pala yon, hindi basta-basta pwedeng pumasok. So ayun, hindi natin alam kung paano mangyayari dito. I-verify pa ata kung nagsasabi ako ng totoo na doon ako dumaan doon ako pumakyat sa Araneta. So hindi natin alam kung anong mangyayari dito. Antayin na lang natin. Ay naku, nagmamadali pa naman tayo. So at ayun mga kamoto, tinatawag pa daw dun sa kabilang gate.
Tinatawag pa daw sa kabilang gate mga kamoto. So hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mag-aantay dito. Ang nangyayari kasi mga kamoto, kahit negative na yung balance mo, automatic nagbubukas pa rin yung pinaka-gate doon sa entrance pagpasok. So dapat yun pag negative na, hindi na magbubukas para magbigay sila ng resibo, yung maliit na papel. Kasi yun yung tinitingnan nila dito pag palabas na tayo, yung maliit na papel kung saan tayo pumasok at saka saan tayo kung saan tayo pumasok, yun yung tinitingnan nila. Magpapadala ng QR. Napasa daw kayo doon pero negative. Negative, oo. Hindi niyo dala yung card mo, sir? Hindi, paano kasi sa mga ako eh. Kasi bira ko lang ginagamit ng motor eh. Dapat, doon ako dadaan. Kasi sabi ko, ganun din, hahanapin din sa akin yung card. Pagka dito ako sa may RFID, Hanapin po kasi. hahanapin yung card. Oo, kasi Kaya dito sabi ako ko, nag-cash. Oh, pag kasi ho ganun, sir, hindi naman nabasa, pero may pwedeng load na lang yung toll fee. Kasi kailangan Kaso, natin yung card. card. Oo. Naalala ko kasi Madali na lang. natin sa kabilang nasa kabilang bag. At ayun mga kamoto, hanggang ngayon ay nakatenga pa rin tayo dito sa toll gate at waiting tayo sa QR code. May QR code tayong inaantay galing dun sa kabilang gate na para mapatunayan lang kung doon talaga ako pumasok. So, ayun. Hindi natin alam kung gaano pa katagal ang pag-aantay natin dito. Okay na po, ma'am. Sir, kadadating lang yung QR. Okay. Ano, sir? Okay po. Thank you po. At ayun, dumating na yung QR natin. So, makakalarga na tayo.